God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Kapag ikaw ay sinabi mo Kristiyano, kailangan nababago. Kailangan, ang lumang pagkatao napapalitan ng bagong pagkatao sa ating Panginoong Kristo. Transforming. Mahirap, pero kailangan. Inuutos po. Ano kaya yung prophetic i-transform sa tulong ng ating Panginoon? In Christ, I am a new creature. Our old condition is to be replaced by new condition. Kung ako noon, lumalabas sa bibig ko ay puro pupukot sinta, kailangan hindi na lumalabas yun. Kung mainitin ang ulo ko, kailangan malamig na yan. Pero hindi lang. Dahil nabubuhay tayo sa spiritual, sa physical na katawan na yan. Sabi nga, the roaring lion. Nandiyan lang yan sa paligid, umatake. Pag ikaw pinabayaan mo, atakihin ka. Talagang nga atakihin ka yan. Pero kailangan. Hindi naman pinagpupulaan ng Biblia. Inuutos niya na kaya natin yan matransform. Kaya natin mabago. Kaya natin maging servant. Maging lingkod na namumuno. Our old condition is to be replaced by new condition. Our self-confidence to be confident in God. Deciding ourselves to seek in God's will. Isang puro sarili. Saan yung God's will? Kunin yan. Following our own desire to following God's order. Ito. Karamihan pa rin sa atin following our own desire. God's order. Saka na yan. Darating yan. Pero kailangan po na i-transform. Sa 2 Corinthians 5:17-18, seeking our own preeminence to putting God first. Unahin lagi ang Diyos. Kaya ba unahin lagi ang Diyos? Kaysa sa sarili na hindi natin pangangailangan, pangkasarilan. Loving ourselves to loving God. Ang pagmamahal sa sarili, wala sa pagmamahal sa Diyos. Rejoicing our independence to depending on God. Servant leadership may be difficult. Bakit daw? To define, but like spirituality, you know when it is existing. Alam mo ba kung kailan lumalabas ang pagkatao natin na kapag ikaw ay kailangan manguna? Kailangan maglingkod ka na may pangunguna? Hindi pa yan nag-i-exist, pero lumalabas na lang yan ang pusa sa puso natin. And right now, it is not present. So how do I know that we are being a servant leader? God requires of us. Paano daw na malalaman natin na tayo nga yung servant leader na yun na nare-require ng Diyos? Kailangan may ebidensya. Sa korte, kailangan proof, evidence. 100%. 99% ang court battle. 99% of evidence, 5% lang din natin, o 1% ang pagbagal. Sa 617, the evidence of servant leadership. In those days, when the number of disciples were increasing, the Grecian Jews among them complained about the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brother, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and we will give our attention to prayer and the ministry of the Word. This proposal pleased the whole group. They chosen Stephen, a man of faith, and the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them, so the word of God spread. The numbers of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Kailangan may ebidensya. Ano mga bang evidence ng isang servant leadership? Insufficient servant leadership produces disagreement and complaint. Complaint, masyadong mareklamo, ayaw makasundo, nahirap makasundo ang isang insufficient leader, ang isang servant leader. Gusto niya siya lagi ang mangunguna, gusto niya lagi siya ang panalo, gusto niya lagi ang kanya nasusunod. Dahil nga siyempre namumuno siya, ayaw niyang ipatalo yung kanyang pride sa mas mababa sa kanya. Kailangan effective
ang pagiging leader. Kailangan sufficient. Nagpo-produce ka ng disagreement and complaint kapag puro sarili ang mangunguna. Kailangan may ebidensya yan. Galit na galit ka na, inis na inis ka na, nandyan pa rin yung patience mo. Pakinggan mo ang iyong mga kapatid. Pakinggan mo ang mga naglilingkod sa Panginoon dahil pareho tayo naglilingkod sa Diyos na buhay. Walang sinusweldohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dito lalo sa Saudi Arabia, yung sabihin natin katisigan, pagiging masipag. Sufficient servant leadership produces growth. Yung sufficient, enough, yung karapat-dapat na maging leader, yan ang nagbibigay ng paglago, pagdami. Tingnan mo ang isang church, kapag sufficient ang isang leaders dyan, kapag enough, kapag karapat-dapat, lumalago ang isang iglesia. Tunay nga na, sa pamamuna natin ng pastor, ito nyo naman. Ilan na nagsimula? Kaya ilan na nagsimula noon? 15. Kapag may anniversary, makikita mo, at lalo pag dumarating ang dumadami. Kaya nakikita natin sa ating namumuna, effectivity ng kanyang pamumuna. Bakit tayo magtanong? Sa ating pamumuna, sa ating paglilingkod, hinahanap niya yung tunay sa puso mo, sa puso natin, at karapat-dapat tayo na maglingkod para sa Kanya. Kapag tinignan mo yung puso mo, binuksan niya at dinaisik yan, totoo ka nga ba na ikaw ay naglilingkod sa akin? Nang walang maliw, nang walang galit, nang walang inis, nang walang balik. Ang ibang pagmamahal sa kapwa ay katulad ng pagmamahal na ginagawa ko, katulad ng agape sa John 14:21. We need to be asking ourselves about our own attitude. Kasama din natin yung sarili natin. Yung ating pag-iisip, yung ating mga salita, yung ating mga gawa, and ask God, and ask humbly God to serve and lead. Ito pala hinihingi din sa Diyos. Katulad nga nung hinihingi ni James at Vivian, pero ang bigat ng hinihingi nila, kung sa kanan at sa kaliwa eh. Hindi naman natin yung maglingkod tayo ng tapat. Kung kapag tayo naglingkod, kikitaan tayo ng pamumuna. Hindi yung, yung may point fingers, gawin mo to, gawin mo. May kuksa eh. Ang isang leader, sinasabi, we. Kapag daw boss, I. You. So, there is a difference doon sa boss and the leader. Pero dito sa iglesia, leadership ng perfect servant good. Manguna ka para yung perpetong paglilingkod sa Diyos ay maging ganap at maging kadugod-dugod sa Kanya. Hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa tao. Hindi ka kaiinisan na kapwa mo Kristiyano, bakos katutuan ka, kadidiliwan ka, because we have not been a servant leaders we are to be, we are a servant leaders, we need to submit for the God's sake. 1 Peter 2:13-14. Obey as a servant. Paano tayo mag-obey? Ephesians 6:5-8. Kahit hindi ka nakikita ng sino man, kahit wala ang iyong amo, kahit wala ang iyong kasama, naglilingkod ka sa Diyos, nang ang Diyos na tumitingin sa atin. Pinapanalangin din po yan yung ating leaders. Ipanalangin din natin ang ating sarili na tayo maging servant. And then remind the people to submit the authorities. Lagi natin paalalahanin, hindi ko kasama mo, kaibigan mo, ang tingin mo ay gano'n. May responsibility pa rin sa church. Siya pa rin ang inilaga, ang hinirang. Tandaan yung hinanap ni Samuel, si David, gayong may hari na, hinanap pa rin niya na makapaglingkod at maging hari sa inaharap si Hari David. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis.
At tanda natin sa Hebrews 13:17 to 18, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as a man who must give an account. Obey them so that their work will be joy, not a burden, or that would be of no advantage to you. Ang maging isang lingkod ay kinakasihan ng Diyos. Kaya marapat na sundin natin o mag-obey tayo, gumalang, kakitaan, dahil kapag hindi natin naigalang yung ating mga lingkod na yan, magkakaroon ng tigahati sa kanilang paglilingkod. At ang maging isang lingkod na may pangunguna sa puso ng bawat isa sa atin, mula na kinilala natin siya, tinanggap bilang isang Panginoon at sariling tagapagligtas, mananatili yan sa puso natin. May panahon ng pagtawag sa atin, may panahon ng pagtatalaga sa atin, may panahon ng paglilingkod ng pangunguna. Ang lahat ng yan ay binibigay ng Diyos. Na siyang naglingkod na tunay na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tunay na namatay, siya yung tunay na servant, siya yung tunay na leader, siya yung tunay na Lord, siya yung tunay na servant, good, and leadership. Sa kanya natin makikita yon. Siya yung ating example. So nawa sa ating mga Kristiyano, sa ating mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, makita yon. Ang maglingkod tayo na may pamumuno, may pangunguna, na may galak sa ating mga labi, may tuwa sa ating puso, hindi lamang tayo nakaupo. Sa pagdating ng panahon, ibibigay sa atin ng ating Diyos ito. Na siyang namatay sa krus, siyang tumubo sa ating mga kasalanan. Tayo ba'y manalangin? Tunay nga o Diyos na sa iyong kabutihan kami po ay naglilingkod.